Umaga sa inyong lahat. Isang linggo na naman. And nais ko pong batiin ulit kayo ng Happy New Year. Dahil ngayon ang pinakaunang linggo ng 2021. Wow! 2021 na po tayo. And panimula ng buhay para sa marami. Ito ang araw na ito ang panahon ng bagong taon, bagong pananaw, bagong pamumuhay, bagong pahina, at bagong kabanata ng ating mga buhay. And so today, nais kong simulan ang ating live stream sa pamamagitan ng panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Sabayan niyo po ako. Saan ka man araw ngayon? Nasa park ka, nasa employer's house ka, or wherever you are na nakikinig sa akin, let us pray. Panginoon, salamat po sa bagong taon na pinagkaloob mo sa amin, bagong pag-asa, bagong pananaw sa buhay, bagong chance, Panginoon, panibagong pagkakataon sa marami sa amin. Lord, ang salamat po sa nagdaang taon na nakasurvive kami. At Lord, talaga po namang napakahirap ang pinagdaanan ng marami nung nakaraang 2020 nang dahil sa pandemya, at sa kasalukuyan ay ganun pa rin ang aming nararanasan. Lord, dalangin ko na magkaroon kami ng kapahingahan. Dalangin ko, Panginoon, na maibsan ang kabigatan ng marami. And Lord, sa umagang ito, sa susunod na ilang minuto, Panginoon, sa loob ng isang oras, ay bigyan mo kami ng panibagong pag-asa, panibagong intindi ng iyong kalooban para sa amin. Lord, dalangin ko lang yung mga salita ay mag-usap sa buhay, sa puso ng bawat isa, kung paano kami mamumuhay sa taong ito, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataon. Salamat sa ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa aming kaligtasan at salamat, Panginoon. At sinamahan mo kami, walang sino man ang nawala sa aming Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na matapat, ikaw ang Diyos na nag-iingat, at ikaw ang Diyos noon ngayon at magpakailan pa man. Lord, sa iyo ay ipinag-uubaya, sa iyo ay pinagkakatiwala ang aming mga buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Ngayong umaga ito ay nais ko pong talakayin ang tatlong katunayan. 3 realities. Alam niyo yung reality, pagka itinagalog mo yun, marami ay ang reality ay realidad. Hindi lang tinignan ko po siya sa ginugol ko po siya. Ang ibig sabihin ng reality ay katunayan o di kaya ay katotohanan. So tatlong katotohanan o katunayan na nais ko na ipamuhay natin sa darating na 2021. And alam nyo, ito yung panahon ng mga maraming gumagawa ng mga New Year's resolution. Hindi po resolution ang gusto kong gawin natin ngayong umagang ito. Ngayong umagang ito, ang gagawin po natin ay decision. That we are going to decide, that we are going to resolve, that this is how we are going to live this coming year. Alam nyo, hindi pa rin nagbabago ang pananaw ko sa ating panahon ngayon. Ang ating panahon ngayon ay kung isa-summarize natin ang nangyayari sa buong mundo or ang kalagayan ng mundo ngayon, isang word lang ang laging pumapasok sa isip ko. At ang word na yun ay uncertainty. At uncertainty sa Tagalog ay walang katiyakan. And so, parang kung nagsasabi sa atin na naniniwala ako na ang Diyos na sinasamba natin ay makapangyarihan ng Diyos na sinasamba natin ang siyang nagkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan, mga kapatid.
Hindi po tayo magsusurvive kung wala ang Panginoon. Kanya lang, siya rin. Ako ang naniniwala na ang Panginoon ang may control ng buong mundo. Kung bakit hindi niya inaalis ang COVID-19, kung bakit hindi pa natatapos ang pandemya ito, hindi ko alam. Ngunit ang alam ko, nasa control, nasa kamay ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay. Kaya ilagak po natin ang ating mga kamay, ang ating mga buhay sa Kanyang mga kamay. Gusto ko po ang sinabi ng isang manunulat, sabi niya, our hope is not in the new year. Ang ating pag-asa hindi nasa bagong taon, but in the one who makes all things new. Ngunit pa nasa Kanya na gumagawa ng bagong mga bagay sa bagong taon. Our God is the God of new things. Alam niyo, excited ako this year kahit na walang katiyakan. Bakit? Alam ko na ang Diyos na aking sinasamba, sa Kanya ay may katiyakan ako. Okay? And napakarami po, katulad ng sinabi ko kanina, na gumagawa ng resolution. And kaya lang, every time na gumagawa po tayo ng resolution, ang result po ng resolution lagi ay frustration. Katulad po ng lalaking ito, sabi niya sa kanyang pastor, my New Year's resolution this year is to do the things I should have been doing last year. At taon-taon po ay ganito ang nararanasan natin na hindi naman nangyayari yung mga bagay na ipinangangaan po natin sa ating sarili. Baguhin po natin ang ating pananaw ngayong taong ito. Tayo po ay ilagak natin ang ating buhay sa Kanya na may katiyakan. You know why? Because G.K. Chesterton also said something like this. The object of a new year is not that we should have a new year. The object of a new year is that we should have a new soul. If there is anything I want the Lord to do for my life this year, ay magbagong muli ang aking kaluluwa. Magkaroon ako muli ng panibagong born again experience kung pwede nga lang Kung pwede nga lang ang araw-araw, magkaroon tayo ng tinatawag na born again experience. Why? Because we are going to be born again better than ever before. And so this year, let us be born again and have a new soul. And we can only accomplish this by these three things to live by this new year. And para po sa ating meditation ay we are going to go to a full chapter in the book of Psalms. At ang chapter na po sa Psalms na bibigyan natin ng meditation ngayon ay Psalm chapter 90. And kamahang-hapon po itong salmo na ito. Sapagkat ang salmong ito ay hindi salmo ni David. This is the Psalm of Moses. And just to think of it, si Moses is a person who lived many hundred years before the arrival of David. And meron na siyang psalm. And he was meditating on this psalm on his old age. Malapit na sila sa Canaan. No, in fact, nasa kabisera na sila ng Canaan when he wrote this song to the Lord. And so ito yung gagawin nating pamantayan sa darating na taon. Itong taon na narito na nga pala. Hindi na darating, kundi narito na sa bagong taon natin ngayon. These are three things to live by this year. And the first one is this one. His eternity, our mortality. Pagtuunan po natin ang pansin sa taong ito, ang buhay na walang hanggan na nanggagaling sa Kanya at ang ating brevity of life. Tayo po ay mortal. Sabi ko po kanina sa Facebook, I posted something on Facebook this morning while I was on the bus and I was meditating on the message today. Alam mo, you can have 100 New Years. Pwede kang mag-celebrate ng 100 New Years.
But the real question is, exactly where are you going to spend eternity? Bakit? Ang 100 years, kapatid, napakatagal ng panahon para ipamuhay yun. Alam niyo, yung 100 years is just a blip. Counting is just even a second in eternity. Saan ka mamumuhay sa buhay na walang hanggan? Basahin po natin. Yung first 6 verses, it has something to do with God's eternity and our mortality. Sabi po niya, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Sa bawat generasyon na dumarating at natatapos, sabi ni Moses, Panginoon, ikaw ang aming dwelling place. Alam nyo na napakarami sa atin ay talagang sabik ng umuwi. Kanya lang, ang uuwian nating pamamahay sa Pilipinas is just a passing home. Meron nga tayong awitin na sinasabi, this world is not our home. We are just a passing through. And so here is Moses saying, and in prayer said to God, he was conversing with God, sabi niya, Lord, you have been our dwelling place throughout all generation. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world. From everlasting to everlasting, you are God. Sabi niya, bago pa nangyari ang mga bulubundukin, bago pa ginawa ang mundo, from everlasting to everlasting, you are God. Ikaw ang Diyos na noon ngayon na magpakailan pa man. You turn people back to dust, and then he begins to compare that to us. Sabi niya, ginagawa mo ang mga tao na katulad ng alikabok. Sinasabi mo sa kanila, return to dust, you mortals. 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Ang panahon daw ay ang 1,000 taon para sa Panginoon ay parang katulad lamang ng isang araw na nagdaan na, at katulad ng nagbabantay sa gabi. Yet you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. While I was doing this sermon, I was ako po ay nabigla dahil sa meron pong nag-message sa akin, at ibinalita niya ng aming kaibigan na pastor sa Pilipinas, at nakadalo na siya dito sa ating gawain sa Hong Kong. Naging guest natin siya kamakailan lamang, at ang pangalan po niya, kung hindi nyo nakakalimutan, ay si Pastor Ali, Pastor Alejandro, at patay na siya. Akala mo yun, matanda lamang siya sa akin siguro ng 3 taon, mga 62 years old siya, and yet he is already gone, just like that. Nung nandito siya talaga namang ang sigla-sigla niya. And bakit siya namatay? Tandang-tanda ko ba nung umuwi ako sa Pilipinas, at in-invite niya ako mag-preach doon sa kanilang church. In fact, nagkaroon kami ng conference doon sa kanyang simbahan ng mga pastor niya sa kanyang church. On one Sunday, I was preaching there, and I was preaching on this particular passage. At alam niyo, may PowerPoint ako doon. Sinabi ko na ganito kaikli ang buhay, mabibilang mo yung mga araw at saka buwan. Hallelujah. And then nagtanong ako, at ang sinabi ko, kayo, ilang taon niyong iniisip na kayo ay mabubuhay? And one of the, hindi ko inaasahan na si Pastor Ali Flores, siya yung tumayo habang nag-preach ako, at sabi niya,
I am intending to live for 100 years. Sabi ko, wow! Sabi ko, praise the Lord. Sabi niya, by the grace of God, I will live 100 years. And yet, He was gone at 62. My friends, ganun lamang ang buhay natin. Katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon, you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass in the morning. In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. My heart goes to Pastor Ali and his the many people that he has left. Napakaganda ng ministry na kanyang iniwan, napakaganda ng legacy na kanyang iniwan sa maraming buhay at kaluluwa ng kanyang church sa Pilipinas. And yet, just like that, in a blip, you and I can be gone. My friends, this coming year, let us dwell with eternity in our hearts. Alam nyo, napakarami natin pinaghahandaan lagi. Pinaghahandaan natin ang ating pagtanda, pinaghahandaan natin ang ating katawan, pinaghahandaan natin ang mga napakaraming okasyon ng buhay. Ngunit bibihira po sa atin ang naghahanda para sa buhay na walang hanggan. Paano bang iniisip natin na mangyayari lang ang mga bagay na yun kahit hindi natin iniisip? Ngunit sa taong ito, kapatid, sa taong ito na walang katiyakan. Hallelujah. Di po natin alam kung anong mangyayari. Noong nakarang linggo, sinabi ko na sa inyo na may panibagong strain ng COVID-19. 30 million na yata ang nabakunahan sa United States. Ngunit hindi pa rin bumababa ang bilang at ang dami ng nahahawahan ng pandemya ito at namamatay sa US. Papataas pa rin ang papataas. Mga kapatid, ang buhay ay walang katiyakan. Ang Panginoon lamang, sa Panginoon lamang tayo ay may katiyakan sa panahong ito. Sa taong ito, marapat lamang na mamuhay tayo na ang buhay na walang hanggan ay nasa puso natin. Bakit? Tayo po ay mortal. Hindi po tayo immortal. And so, sabi po ng isang manunulatul, Rick Warren, sabi niya, at most, you will live 100 years on earth. Pinakamatagal na raw na mabuhay ka ng 100 taon dito sa lupa. Ngunit, you will spend forever in eternity. Sabi ko nga kanina, ang 100 years ay isang blip lamang, isang tunog lamang sa eternity. Paano mo gugugulin ang walang hanggan? Saan ka papunta sa walang hanggan? Yun po lagi ang ating itanong sa ating sarili. Ano nyo, pastor na ako tagal na ako naglilingkod sa Panginoon. And yet, there are many times na I wonder, Lord, how are we going to spend eternity? Ayaw po sa atin ay katulad ng namatay na ito. Hanggang sa kanyang libingan ay nakalagay, please like my Facebook page. At sabi lang na bumibisita sa kanyang libing, Harold died happy knowing he gained a certain immortality in social media. Alam niyo, ang dami ko lang nakilala na namatay na. At yung parang Facebook page natin, hindi nawawala sa Facebook. Binisita ko yung Facebook ng ating isang kapatid na pumanaw. Andun pa rin siya. Kaya lang, alam mo, wala na siyang like. Wala na comment. Wala na, it is in fact a dead Facebook page. Ang Facebook page niya, nandun pa rin, ngunit namatay na. Kasama niya. Sabi po ni Jerry Bridges, tatlong bagay na maa-assure tayo na tayo ay mayroong eternal life. And so ngayong umaga ito,
kung wala ka pang assurance sa buhay na walang hanggan, ito po yung tatlong bagay na magbibigay sa iyo ng assurance na meron kang buhay na walang hanggan. Unang-una sa lahat ay ang pangako ng Diyos. Alam nyo, napakaraming pangako ng Panginoon, and one of the best promises of God is this: I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, so that wherever I am, you will be there also. And then pangalawa, sabi niya, the witness of the Spirit in our hearts. Alam mo na papunta ka sa langit sapagkat sasabihin ng banal na Espiritu, i-witness ng banal na Espiritu yun sa iyong puso. Magkakaroon ka ng tinatawag na kasiguruhan or assurance. Pangatlo, ang pangatlong tanda na ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan ay binabago, or the transforming work of the Spirit in our lives. Binabago ng banal na Espiritu ang buhay ng bawat isa sa atin. And kung ikaw na ay nagbago na, kung alam mo na ang lifestyle mo noon ay napakaiba sa lifestyle mo ngayon nang dahil sa pagkakakilala mo sa Panginoong Jesus, kapatid, I want you to know you have eternal life. Gusto ko itong pag-uusap ni Snoopy. Okay, at saka ni kanyang kasama. Someday, sabi niya, we will all die, Snoopy. True. But on all the other days, we will not. Ano yung ibig sabihin niya? Wow, habang nabubuhay pa tayo, let us live to the fullest of what God has given us. But remember, there will come a time, ano man ang unang mangyari, ang pagbabalik ng Panginoon o ang kamatayan. At pagkatapos ng dalawang yun ay buhay na walang hanggan. My friends, let us live with eternity and mortality in our hearts. Number 2, pangalawang bagay na dapat ay ipamuhay natin. Ang pangalawang katotohanan or katunayan ay ito. Ang severity, ang pagiging matindi ng Diyos at ang ating kasalanan. We need to come face to face with this one. Sabi po ng verse 7 to 12, we are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquity before you, our secret sins in the light of your presence. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. If only we knew the power of your anger, your wrath is as great as the fear that is your due. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Alam niyo, sa ating panahon ngayon, lalo na napakarami pong nagtuturo ng tinatawag na extreme grace. Ayaw po natin pag-usapan ang hustisya ng Panginoon. Ayaw po natin pag-usapan na God is a God of justice. We all like to hear that God is the God of love. But I want you to understand that God is a God of justice. And in the Bible, it is called severity. The severity of God. God is good and at the same time severe. And He is severe because of our iniquity, ang ating mga kasalanan. And so, let us, itagal po natin yung severity ng Panginoon. Many who claim to be Christians focus solely on the goodness of God.
Napakarami ng mga Kristiyano nagfo-focus lang sa kabutihan ng Diyos. They talk about how good God is, how good He has been to us on a regular basis. The fact that our God is loving, forgiving, and compassionate, God should not be ignored. However, there is another side of God that should be considered. Meron parang isang bagay, isang side ng Diyos na hindi natin dapat ipagwalang bahala. At yun ay ang kanyang severity. And ang Panginoon is severe. Paano ba ipapaliwanag yung word na severe? Puntahan po natin yung verse na nagsasabi niyan. Sa Romans chapter 11 verse 22. Ganito po sinabi, consider therefore the kindness or the goodness and the sternness. Matindi ang Diyos. Pagka dumating ang kanyang pangangalit, siya ay matindi. Okay? Sternness, siya raw ay matindi or ayaw ko namang gamitin yung word na malupit. But itong stern is strict or being serious about His wrath to those who fell sa kanila na nalalaglag. But kindness to you, mabuti siya sa iyo. Provided na ikaw ay magpapatuloy sa iyong sa kanyang pagiging mabuti. Otherwise, you also will be cut off. Kaya, kapatid, hindi ako naniniwala. I am not a believer of once saved, always saved. I am a believer. Ako po naniniwala na you can lose your salvation. Ako po naniniwala na maaari tayong makalimot sa Diyos. Kaya nga po kinakailangan po natin mag-ingat, kinakailangan po natin in-nurture ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi nga, si Apostol Pablo mismo ang nagsasabi sa atin, otherwise, kung hindi ka magpapatuloy sa kabutihan ng Diyos, ikaw rin ay mapuputol. Mga kapatid, here are the examples of the severity of God. God drove Adam and Eve from the Garden of Eden. Matindi ang Diyos. God sent the flood. Okay? God destroyed Sodom and Gomorrah. God turned Lot's wife into a pillar of salt. Kasi sinabihan siya, huwag kang lilingon. Ngunit lumingon siya. God prevented Moses from entering the promised land. God sent fire to consume Nadab and Abihu. And Nadab and Abihu were the sons of Aaron, the high priest. God struck Ananias and Sapphira. Okay? God smote Herod. And God has appointed a day of judgment. And so, my dear friends, sa mga example pa lamang na ito ay makita mo na ang Diyos na ating sinasamba, hindi lang siya mabuti, siya ay matindi. Hindi ko alam, ngunit marami nagtatanong sa amin, ang pandemic ba na ito ay parusa ng Diyos? Maaari na para sa iba, ito ay parusa ng Diyos. Maaari na para sa iba, ito ay consequence sa ginagawa ng tao. Alam niyo, ang kasalanan natin lagi may consequence. Mga kapatid, sa panahon na katulad na nito, ito ang panahon na hindi tayo dapat nakakalimot sa Panginoon. My friends, ikaw na nakikinig sa akin, kahit na wala po tayong pagtitipon katulad ng ginagawa natin noon, I implore you this morning, this is not the time to forget God. This is not the time to live a loose life. This is not the time to be careless. This is not the time to fall away. This is not the time to indulge in something that is not right. This is not the time to forget God.
My friends, behold the kindness and the sternness of God. Behold the goodness, hallelujah, and the severity of God. This brings us to the third, the last but not the least. May lamang po ang mensahe ko ngayon. So third, ganito po ang sinabi, His mercy, our prosperity. Wow, I like this. The end of Moses' prayer is something that you and I need to pray. Sabi niya, relent, Lord. Ano ibig sabihin niya? Lord, change your mind about us. Alam niyo, palagi kong prayer ito sa gabi, Lord, relent. Relent from sending calamity. Relent, Lord, tapusin mo na itong COVID-19 na ito. For whatever reason, hindi pa siya natatapos, and it's already a 1-year prayer for many of us. Isang taon na tayo nagpipray na, Lord, sana matapos na itong COVID-19. Ngunit may plan pa, Panginoon. Hindi pa natatapos. Pandemya ito, alam ko na hindi lang tayo ang nagpipray, napakarami pong nagpipray. There must be thousands and thousands of people or millions of people that are praying that this COVID-19 is going to be over. And just like Moses, we need to pray, relent, Lord. Ikaw na nakakaranas ng kahirapan sa buhay. Ikaw na nakakaranas ng mga frustrations. Ikaw na nakakaranas ng mga kabigatan. I want you to pray this prayer to God. You know why? Because God is merciful. Sabi po ni Moses dito, relent, Lord. Wow. How long will it be? Hanggang kailan pa kami magtitiis? Have compassion on your servants. Hallelujah. Magkaroon ka ng compassion sa iyong mga lingkod. Hapagan mo ang iyong mga lingkod. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all of our days. Ano ang ibig sabihin ng prayer na ito ni Moses? Isa lang ang ibig sabihin ito, nagtitiwala siya sa kabutihan at sa habag ng Diyos. Ngayon din tayo, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. And then sabi niya, make us glad for as many days as you have afflicted us. Lord, kasi namin ang mga araw na kami ay naghirap. Pasayahin mo kami. Hallelujah. May your deeds be shown to your servants na may makita namin ang iyong mga gawa ayon sa iyong mga lingkod. Your splendor to their children, na maibahagi ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak. And then I like the last line when he said, may the favor of the Lord our God rest on us. So darating na taon, kapatid, this is my prayer for you, and I pronounce this blessing upon you. May the favor of the Lord, sino ka man na nakikinig sa akin ngayon, ikaw na naghahangad ng maayos na buhay, ikaw na naghahangad ng respite, ikaw na naghahangad ng kapahingahan, this is my prayer for you. May the favor of the Lord our God rest on us. And then, sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, sa lahat ng nagpapaskor, sa lahat ng gumagawa para sa kaharian ng Diyos, sa lahat ng nag-e-evangelize, sa lahat ng nagpipreach, sa lahat ng nag-i-encourage, sa lahat ng kabilang ng ministry, sa lahat ng kapartner ko dito sa Lifeway. Matanong nga kita, pwede ka bang mag-respond sa akin at titignan ko mamaya? Pwede ka bang mag-respond ng amen? Pwede bang sabihin mo sa akin,
Pastor, I am going to be a partner with you as ever this 2021. Ilagay mo as, i-quote mo siya, i-post mo siya. Ngayon din, sabihin mo, Pastor, I will be a partner with you to extend the kingdom of God in 2021. Why? Because the prayer, the last line of this prayer says that, ang prayer ni Moses, Lord, establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Mga kapatid, ipanalangin po natin na sa taong ito ay tataguyod ng Diyos ang kanyang iglesia. Na itataguyod ng Diyos ang kanyang salita. Itataguyod ng Panginoon ang ating gawain dito sa Hong Kong. And if you are listening to me, can I invite you to be a partner with us, even if even in the midst of this pandemic, na hindi ka bibitaw, susuporta ka, at magiging kaanib ka ng iglesia ito, na ito ay magiging legacy natin para sa susunod na mga generation kung hindi pa magbabalik ang Panginoon. Our only hope this year is to throw ourselves unreservedly on God's mercy and trust Him for all. Alam niyo, ang prayer ko kayo ng umaga, sabi ko kay Lord, Lord, walang katiyakan ang maraming bagay sa taong ito, ngunit ako ay magtitiwala sa iyo. Lord, I will trust you with my life. I will trust you with my ministry. I will trust you for my family. I will trust you for the future. I will trust you, Lord, for the things that you have entrusted to me. Wow! Alam niyo, pagka ipinag-pray mo ang bagay na gano'n ang prayer mo, gano'n ang way na nag-pray ka, nasasabihin mo sa Panginoon, Lord, walang katiyakan ang lahat ng bagay. Ngunit ako ay magtitiwala sa iyo. Wow! Alam mo nangyari sa akin kanina umaga? I woke up a little bit early this morning and I begin with that prayer. I begin to say, Lord, you are so good. Napakabuti mo sa amin noong nakaraang 2020. Lord, there is no reason you are not going to be better or the best this coming 2021. And therefore, I am going to throw myself unreservedly on your mercy and trust you for everything. Hallelujah. And you know what happened after my prayer this morning? Peace came into my soul. And alam nyo, pag nag-pray ako, tapos pagkatapos ng prayer ko, nagkaroon ako ng kapayapaan, I know that the Lord has heard me. I know that the Lord has heard me. Amen? My friends, si Lord po ang helicopter na ito, Mercy Plus. And decision po natin kung tayo ay mananatili sa sin forest. Okay, and papalapit na po ang sunog, Judgment Day. Amen? Nasa sayo yun kung aakyat ka sa helicopter na ito. At maraming nag-iimbita sa iyo at sinasabi niya, let's get out of here. There's a forest fire heading this way. Well, I worry about that later. My friends, marami po sa atin ay ganun lamang ang ating ginagawa palagi ang nagkikibit-balikan tayo sa mga hamon ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo, kung nung nakaraang taon na hindi ka pa nag-commit sa Panginoon, today, this year is the year that you should commit sa Panginoon. Ngayon na. Now is the day of your salvation. Kapatid, kung hindi mo pa ay pagkakaloob ang buhay mo sa Panginoon, ngayon na ang panahon para ipagkaloob mo ang buhay mo sa Panginoon. Kung hindi ka pa naglilingkod sa Kanya, kung ikaw ay hindi pa disciple ng Panginoon, alam mo, minsan, pwede natin tanggapin si Lord, pero hindi natin pinagkakaloob sa Kanya na buong buo ang ating mga buhay
di tayo sumusunod sa Kanya, di tayo nagpa-participate sa ministry, di tayo nagbibigay ng ating mga kaloob. My friends, you cannot be like that this year. You cannot. You cannot prolong your life that way this year. Throw yourself unreservedly to God and trust Him. Last but not the least, I like this quote from St. Augustine. Sabi ni St. Augustine, magtiwala ka daw ng iyong kahapon sa habag ng Diyos. At ang kasalukuyan ay ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa pag-ibig ng Diyos. And then the last but not the least, magtiwala ka sa kinabukasan sa provision ng Panginoon. And that is how we are going to live in 2021. Amen. Tayo po'y manalangin. Sino ko man na nakikinig sa amin, lalong-lalo na kung nais mo na magkaroon ng kasiguruhan sa darating na taon. Kung ikaw ay nakikinig sa akin at wala kang kasiguruhan at para sa iyo ay walang katiyakan na ang taong ito at wala kang kagalakan sa Panginoon at wala kang kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Kapatid, nais ko na makamtan mo yun ngayong umaga ito. Maraming manalangin ka kasama ko. At kung maaari lamang, kung ikaw ay nasa isang pribadong lugar, maaari mo itaas ang iyong kamay para sa Panginoon. Alam mo, hindi naman kita nakikita, ngunit nakikita ka ng Diyos. Alam niyo, pag itinaas natin ang ating dalawang kamay, yan po ay tanda ng pagsuko ng ating mga buhay sa Diyos. Gawin po natin ito. Ikaw na nakikinig sa akin. At upang nang sa gayon, ikaw ay magkaroon ng kasiguruhan. Lahat ng nagnanais na mamuhay ayon sa katotohanan ating tinalakay ngayon, ay ganun din ang gawin mo. May taas mo ang iyong kamay. At tayo po ay mga nako sa Panginoon na mamumuhay tayo with eternity in our hearts and our mortality as well. And then, we will always meditate on the severity of God, not only His goodness, but also His sternness because of our failures and our sin. And then, let us also meditate on the mercy of God because that is the key to our prosperity. Are you ready? Let us pray. Panginoon, salamat po sa mga minutong nagdaan. Salamat, Lord, sa mensahe na aming narinig. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, sa iyong habag. Lord, sa iyong habag, Panginoon, kami magtitiwala because you are going to carry us through. Iniadalangin ko po, Lord, ang lahat na walang katiyakan, walang assurance sa kanilang buhay. Lalong-lalo na sa panahon na katulad ngayon na walang katiyakan. Nalangin ko, Lord, na malaman nila kapangyarihan mo. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Kaming lahat, Panginoon, ay bigyan mo ng panibagong pagkakataon at magkaroon kami ng panibagong buhay sa taong ito, 2021. Dalangin ko, Lord, na mabuhay kami ayon sa buhay na walang hanggan sa aming mga puso. At ang aming, Lord, lagi na kami mag-meditate sa tatlong bagay na ito na meron kaming hangganan at ikaw lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Lord, na ma-meditate din namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng hustisya. Ikaw ang Diyos na matindi sa paghatol, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Naway matagpuan mo kami sa iyong pagbabalik, Panginoon, na nagtatapat sa iyo. And Lord, kami po ay magtitiwala sa iyong habag sapagkat ang iyong habag naroon ang kasaganaan. Sa iyo pinagkakatiwala ang buhay ng lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. At ang lahat ay magsabi na, Amen. Magandang umaga po.
po ay may mga kaloob para sa Panginoon. Kami po ay isang iglesia na nabubuhay ng dahil lamang po sa kaloob ng mga nakikinig at ng mga kaalim namin. Kung nais niyo pong magbigay ng kaloob para sa amin, pwede po kayong pumunta dito sa aming iglesia. Ang address po namin ay nandyan sa aming Facebook page, or kung pwede rin po na kayo ay magpadala ng inyong mga kaloob sa aming bank account. At kung nais niyo pong makuha ang aming bank account, pwede niyo po kaming bigyan ng message sa aming inbox, and then i-request ang aming bank account number, and we will give you our bank account number. Maraming pong salamat ng dahil sa katapatan nyo at katapatan ng Panginoon. Kami po ay masiglang naglilingkod sa inyo. Amen.